Ang daan tungong kaunlaran at progreso ay isang daan na puno ng pagsubok at hamon. Pero kung mayroong partisipasyon at nag-iisang layunin ang lahat, anumang problema ay nahahanapan ng solusyon at aksyon. Isang araw na naman ang natapos para sa mga mag-aaral ng Antonio G. Tuason National High School dito sa Barangay Rama, Sierra Islands. Pero hindi para sa grupong ito ng mga high school students dahil ngayon pa lang magsisimula ang kanilang tunay na laban. Binubuo ng mga malalayong isla ang 5 barangay ng Sierra Islands dito sa Catbalogan, Samar dahil sa natatangi nitong geography. Tanging pagsakay sa bangka ang inaasahang transportasyon ng mga residente rito at ang pamasahe ay umaabot ng 5 hanggang 10 piso. Mahirap yung pamilya po namin kasi pagpasukan na, mamamblema na yung mga magulang ko kung saan po ako sasakay, paano sila gagawa ng paraan. Anong gagawin natin? Wala tayong pera. Sobrang hirap po. Minsan po, nangungutang po sa tindahan. Sinasabi na, puro na lang kayo utang, hindi na nga kayo nakakabayad. Sanay na sa ganitong eksena ang grade 12 student na si Jerry Ramirez at ang kanyang pinsang si Alisa May Bereno, isang grade 9. Iiwan po namin yung gamit namin sa Chai ni Jerry. Kasi uwi na po kami, walang sasakyan, lalangoy na po kami. Dahil walang naitabing pamasahe sa bangka, walang ibang pagpipilian ang magpinsan at kanilang mga kaibigan, kundi lumangoy, pauwi sa kanilang bahay na nasa kabilang isla pa. Lumalangoy po kami kasi wala pong sasakyan. Mahirap naman po kung maghihintay kami, aabutin po kami ng gabi. Habang meron pang araw, lumangoy na lang tayo. Inaabot ng kulang-kulang 15 minuto ang biyahe gamit ang bangka mula sa isla ng kanilang paaralan patungong Barangay Kagutsan, ang barangay kung saan sila nakatira. Ang paglangoy rito ay inaabot ng 30 minuto hanggang 1 oras. Bagay na umuubos ng lakas ng mga magkakaibigan. Mahirap po. Kasi po minsan nananakit po yung mga paa namin. Iniisip namin na hanggang dito na lang yata kami. Gahawak-hawakan na lang kami ng kamay. Isa-sacrifice na lang para makarating din. Kasi kung matatakot po kami, baka meron pong mangyari sa amin, lalo na kung malayo na. Delikado po kapag gabi-gabi na kasi baka merong dumaan nga ng mga bangka, mabangga din kami. So, hindi naman po talaga hadlang yung kahirapan sa pag-aaral. Kung talagang gusto mo makatapos, gagawa ka ng paraan. Minsan po, inisip ko yun na sana sumuko na lang ako. Naaano ko po na sana mawala na ako dito kasi hindi ko na kaya itong paghihirap. Pero minsan po naiisip ko yung pamilya ko. Bugbog
Lubog na ang katawan mula sa paglangoy, may mas masalimuot pang kakaharapin ang magpinsang sina Jerry at Alisa pag-uwi sa kanilang mga tahanan dahil ang barangay Kagutsan ay hindi naaabot ng kuryente. Umaasa lamang ang mga residente rito sa public generators na binubuksan lamang tuwing alas 4 ng hapon hanggang hating gabi. Sa kasamaang palad, ngayong gabi ay nasira ang inaasahang generator para kina Alisa at kanyang pamilya. Tanging ang ilaw mula sa aming kamera ang kanilang pinagtsatsagaan. Pero bakit yung iba may mga ilaw? Kasi may kanya-kanya po silang generator. Kayo? Kami wala po. Ang mahirap kasi dito sa lugar namin, dito sa islands, pag walang sasakyan talaga nag-aaral, yun mahirap. Lalo na po may bagyo, ulan. Hindi mo kayo ngayon, iniwan mo yung gamit mo. Anong gagawin mo ngayon? Paano ka mag-aaral? Nakikihiram na lang po ako sa mga kaklase ko. Doon po ako nag-assignment na lang. Pasukan na po namin, doon lang po tinatranslate yung yung gawain ko. Patigil ko nga yun noon kasi nahihirapan sa yung sasakyan ba niya papunta doon sa pag-aaral. Ayaw naman niya tumigil. Nanay, magtitiis daw ako. Magtitiis daw siya, sir. Bakit gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, Jerry? Kasi gusto ko po makatulong sa mga magulang ko at makaraos sa kahirapan namin. Naniniwala po ako na yung kahirapan po hindi po hadlang sa pag-aaral. Kasabay ng bukang liwayway ang muling pagsabak ni na Jerry at Alisa sa panibagong hamon ng kanilang buhay. Kailangan nilang magantay ng bangkang magpapasakay sa kanila ng libre papasok sa paaralan. Nakakapekto talaga yung ganitong sitwasyon. So, most of the student, bumababa yung mga grado, lalo na sa first subject nila, saka sa last subject nila during kasi maaga silang umuwi papunta sa kanilang mga lugar and then late sila nakakaabot dito sa school dahil sa walang pwedeng masakyan. Yes. Pwede po siya sa pangangailangan. Hindi po nahihirapan po. Kasi po, sobrang kasing ihirap ng buhay. Minsan po, naiisip ko lang po sana na huminto lang muna sa pag-aaral. So, kasi muna tumulong sa pamilya namin. Seryoso ko po yun para sa pamilya ko. Kasi di ba sabi nga po nila, edukasyon ng pamamana nila sa amin. Yun po, kailangan ko po talaga itong seryosohin para sa kanila. Lumalang pa kami, nagsasakripisyo lang kami makapag-aral. Tapos yung mga grades namin, mga level 7 lang. Pero sinasabi lang namin, okay lang, aangat din yung mga grades natin. Kung susuko pa ako, yung paghihirap ko, parang binawali-wala ko lang po yun. Mahirap, kakayanin ko lang talaga makapagtapos lang ako. Para maibsan ang problemang kinakaharap ng mga mag-aaral ng Sierra Islands, ang oldest international bank ng bansa sa pakikipagtulungan sa Department of Education, PBSP o the Philippine Business for Social Progress at ang lokal na pamahalaan, inilunsad ang Bangka ng Buhay para sa komunidad. Bangka ng Buhay is an integrated livelihood program of Standard Chartered Bank here in Catbalogan City. Under the program, we gave total of 38 motorized fiberglass boats to the fishermen displaced by the Super Typhoon Yolanda.
and Typhoon Ruby in 2014. In addition to the boats that we gave to the fishermen, we also gave their housewives micro-enterprises. We felt that there was a need for diversification of the livelihood activities in the community. Sa pamamagitan ng programang ito, nakinabang rin ang 38 bangkerong binigyan ng fiberglass motorized boats na maaari rin nilang gamitin sa pangingisda. Pero para maging matagumpay ang proyektong ito, kinakailangang tumupad sa pangako ang mga bangkero. Agreement between the Department of Education and the beneficiary boatmen is that they should ferry the school children every morning going to school, and then after school in the afternoon every day for 3 to 5 years, so they can actually finish schooling up to high school. The boatmen are also members of the PTA, partly since the Bangka ng Buhay project involves ferrying these students for free to the schools. We also need to think of the income opportunity of the fishermen. At mula nang sinimulan ang programang ito, kitang-kita ang magandang pagbabago sa komunidad. For Bangka ng Buhay, we have significant number of dropouts. The average dropouts of Catbalogan is in high school is 8%. Last school year, when we implemented the Bangka ng Buhay project, based on our data, this school has 0 dropouts. Mula nung na-implement ang Bangka ng Buhay ng Standard Chartered Bank at PBSP, malaki po yung nabago, hindi lang sa livelihood, kundi dun sa values or attitude ng mga beneficiaries. Ang community kasi mas madaling maging progressive if lahat empowered. Maliban sa napabuti ang transportasyon ng mga estudyante, hangarin din ng programang magkaroon ng sustainable na hanap buhay ang ilang mangingisda. Isa ang pamilya ni Jerry sa 38 beneficiaries ng Bangka ng Buhay program. Ang kanyang amang si Jenny Ramirez ang patunay sa hirap ng kanilang pinagdaanan. Wala pa yung Bangka ng Buhay. Mahirap talaga. Wala kaming hanap buhay kasi wala akong bangka. Nagkasawa lang ako ng yung may mga langbat. Hindi naman kami araw-araw makasama. Ini-income namin sa pinakababa. 100, kulang talaga. Salamat sa mga bagong bangka at sa mga kagamitang ipinamahagi ng programang ito. Maaari na itong gamitin ni Jenny para makapaghanap buhay upang tulungan ang kanyang pamilya. Ngunit maliban rito, nais ng proyektong ito maging mas responsable rin ang mga mangingisda. Kasi sa mga natutunan natin sa mga nagdaang mga programa na simple dole-out, yung hindi natin dinidefine yung kanilang responsibility sa accountability. Kaya parang pag ibibigay mo lang siya simple, parang walang value. In fact, mayroon kami mga continuing na series of scheduled follow-up, monitoring, kasi kailangan din natin i-guide yung mga boatmen. Siyempre, sa akin ang paghanap buhay, siyempre alagaan namin maganda. Kasama rin ang asawa ng mga mangingisda para sa sustainability approach ng programang ito. Binibigyan sila ng training tungkol sa micro-enterprises para may dagdag kaalaman sa pagnenegosyo. Tulad na lang ni Menita Ramirez, nanay ni Jerry. Kabuhayan namin po noon, talaga naghihirap kami. Naglalabandera po. Kinikita ko pag labandera, 100 lang. Hindi naman sa araw-araw, minsan lang pa yung nagpapalabas sa akin. Ngunit matapos biyayaan ng puhunan at training, nakapagbukas na si Menita ng kanyang sariling sari-sari store. Tinuro sa akin yung Bangkang Buhay, mag-budget. Mas maganda ngayon ang yung kinikita namin gamuhan noon. 100 lang, ngayon 1,000 na. Unti-unti hanggang umangat. Mali pa yung good kami. Masyado. Kung nakasulod kami ng Bangka ng Buhay. We're not just tackling one particular segment of an entire community in Samar. So you help
the father who sustains his livelihood through fishing. You help the mother who can then as well help support the father. And then for the students, you're investing in their future, right? So I think this multi-pronged approach is what makes Bangka ng Buhay quite unique. Maliban sa pagpapatupad ng programang ito, ipinagmamalaki rin ng kumpanya ang kanyang mga employee volunteers para makatulong sa komunidad. Volunteerism has really been ingrained in our culture in Standard Chartered. We get people together, and it's really amazing the groundswell, the support coming from SCB employees, their willingness to help the community, their willingness to go the extra mile, take time away from our day-to-day jobs to be able to give back. Sa pamamagitan ng sustainable programs, hindi lamang naiimpluwensyahang maging kapaki-pakinabang ang mga mamamayan sa paglunsad ng Bangka ng Buhay. Nagkaroon ng masaganang kinabukasan ang 38 pamilyang beneficiaries at mahigit 300 mga estudyante. Malaking ginhawang binigay ng Bangka ng Buhay. Kasi po, palagi na po kami nakakapasok ng maaga, hindi na po kami palaging nalilate, tsaka hindi na po kami lumalangoy tulad ng dati. Ngayon po, hindi na po kami nakakaranas ng paglalangoy dahil meron na pong Bangka ng Buhay.